Lukot na lukot ang mukha ni Lucy nang siya'y magising dahil sa malakas na bunganga ng kanyang kapitbahay na kay aga-aga ay nag-aaway na agad. Marahas siyang bumangon sa sahig na kanyang kinahihigaan na tanging manipis na banig lamang ang nakalatag. Kinuha niya ang kanyang rinola at dumungaw sa bintana. Nang makita ang mag-asawang walang katapusang nag-aaway sa baba, ay mabilis niya ang mga itong tinapunan ng ihi. "Tang-ina, ang panghe!" Tili ni Aling Glorieta at nagkukumahog na pinunasan ng sarili. "Sino nagtapon nun?" Galit na tanong naman ng asawa nitong si Mang Andoy. Tumingala ito. Nang makita siya ay mas lalo pa itong nagalit. "Wala ka talagang modo, Lucy!" Puno ng panggigigil nitong sabi at tinuro pa siya. Binilatan niya si Mang Andoy at pinakyuhan. "Wala rin naman kayong modong mag-asawa, kaya aga-aga nag-aaway agad kayo. Ang lakas pa ng boses niyo na animoy nakalunok ng speaker. Anong oras pa lang ha? Alam niyo namang natutulog pa ako ng ganitong oras nang bubulahaw na kayo. Kaya sa susunod, hinaan yung mga boses niyo kung ayaw niyong tapunan ko kayo ng tae. Che!" Mataray niyang sabi at umalis na sa pagkakadungaw sa bintana. Kaya walang nagawang mag-asawa kundi pumasok sa bahay ng mga ito para maglinis ng mga sarili. Dahil gising na rin naman si Lucy, napagpasyahan na lamang niya magkape. Tinimplahan niya ang sarili ng kapeng stick. Yung kapeng mapapatanong ka sa sarili mo kung para kanino ka ba bumabangon. Mahina siyang natawa sa kanyang naisip. Kung sasagutin niya ang tanong na yon, ang sagot niya ay dahil sa utang. Pumapasok na lang yata siya sa trabaho para makapagbayad ng utang. Lubog na siya sa utang, ni hindi pa nga rin siya nakakapagbayad sa upa. Isang linggo na lang ang palugit niya. Kung hindi pa rin siya makapagbayad, ay papalayasin na siya dito sa bulok na paupahan. Hay, kailan ba magbabago ang buhay mo, Lucy? Ganda lang ang meron ka pero wala ka namang pera. Malalim siyang napabuntong hininga. Simula nang nagpunta siya sa Maynila upang manirahan at humanap ng magandang trabaho, ay hindi pa rin yun nangyayari hanggang ngayon. Paano ba naman kasi siya makakahanap ng magandang trabaho kung elementarya lamang ang natapos niya? Sa edad na 23 ay sa bulok na paupahan pa rin siya naninirahan. Kung hindi lang siya nawala ng magulang, higit 2 taon na ang nakakaraan, hindi siya aalis sa probinsya. Kailangan kasi niyang buhayin ng sarili kaysa umasa sa mga kamag-anak nila. Pero pasalamat pa rin siya at nakuha siyang labandera ng isang mayaman. Nakilala niyang mayordoma roon noong nag-iikot siya sa palengke ng Maynila para maghanap ng trabaho. Naawa ito sa kanya at inalok siya ng tinapay. Nagkakwentuhan sila hanggang sa ipasok siya nitong labandera sa amo nito. Hindi nga lang siya stay-in kaya kailangan pa niyang mangupahan. Akmang hihigop si Lucy ng kape nang biglang may malakas na kumatok sa pinto. Halos masira na yun sa sobrang lakas. Kunot-noo siyang tumayo at nagtungo sa pintuan. "Saglit nga lang, ang excited mo naman masyado. Kapag nasira tong pinto ko, ipapaayos ko yan sa..." Nabitin sa ere ang sasabihin niya nang makita ang mukha ni Aling Brenda pagbukas niya ng pinto. Kayo po pala, Aling Brenda. Anong atin?" Maang-maangan niyang tanong. May utang siya ritong 1,000 sa tindahan. Pinanlisikan siya ng mga mata ng matanda. "Anong atin? Ako ba'y pinaglololoko mo, Lucy? Asan na ang bayad mo sa utang, ha? Ang usapan natin ngayong araw ka magbabayad. Ano na? Nasa na?" Galit nitong tanong. Napakamot siya sa kanyang ulo. Wala pa po akong pera, Aling Brenda eh." Mahina ang boses niyang sagot. Suminghal ito. "Anong walang pera? Wala na akong pakialam doon. Ang akin ay bayaran mo ako ngayon din." Namumula ang mukha nito sa galit. Halos mabingin na siya sa lakas ng boses nito. Ang kanyang mga kapitbahay naman ay nagsilabasan sa mga inuupahan ng mga ito at pinanood siyang pinapagalitan ni Aling Brenda. Huminga siya ng malalim bago ito ginantihan ng sigaw. Sa wala pa nga akong pera eh. Anong magagawa ko? Hindi ka ba makapaghintay? Magbabayad naman ako ah. Hindi pa nga lang ngayon kasi nga wala pa akong pera. Naiintindihan mo? Gulat na napaatras ang matanda at sunod-sunod na tumango. Oo, naiintindihan ko. Hindi mo naman kailangang sumigaw, Lucy. Naiintindihan naman kita. Saad nito sa kabadong boses. Palihim siyang umisi. Kulang lang pala ito sa sindak-sindakan. Good. Now, get out of my face. Pag-i-Ingles niya para sosyal. Kahit naman elementarya lamang ang natapos niya, maalam naman siyang mag-Ingles.
Mabilis na umalis ang matanda sa kanyang harapan at parang naputulan ng buntot na nagkukumahog paalis. "What are you looking at? Get out of my face!" Singal niya sa mga kapitbahay sa wikang Ingles. Mabilis nagsipasukan ng mga kapitbahay niya at sinara ang mga pinto. Takot kasi ang mga ito na dumugo ang ilong sa Inglesan. Siya naman ay malawak ang ngising pumasok sa loob ng barong-barong na paupahan. Mabilis siyang napasigaw ng yes. In fairness, kahit bulok ang inuupahan niya, meron din namang second floor. Hindi nga lang ito sementado. Agad niyang pinagpatuloy ang pag-inom ng kape habang pataghoy-taghoy. Kinuha niya ang remote at binuhay ang buktot na TV at pinatong ang paa sa gitna ng mesa. "Kakapasok lamang po na balita. Magkakaroon po ng pag-ulan-ulan ngayong buwan bunsod ng paparating na bagyong Adeng. Pinaaalalahanan ng lahat na mag-ingat dahil itong bagyong ito ay may kalakasan." Nalukot ang mukha ni Lucy. "Bagyo na naman? Wala na bang katapusan ng mga bagyong to?" Inis niyang saad. Pinatay niya ang TV at tumayo. Maglalaba siya ngayon dahil baka wala na siyang maisuot simula bukas. Hindi pa naman makulimlim ang langit kaya kampante siya. Kinuha niya lahat ng kanyang mga labahan at nagtungo sa CR upang maglaba. Ang tagal naman kasi ng kinsenas, hindi tuloy ako makakabili ng bagong panty. Reklamo niya habang nagkukusot. Nang matapos siya sa paglalaba, ay agad niyang sinampay ang kanyang mga nilabhan sa sampayan sa bintana. Pagkatapos ay nagsaing na siya para kumain ng agahan. Isang basong bigas ang sinain niya dahil malakas siyang kumain. Nagprito rin siya ng 2 itlog saka kumain. Pagkatapos kumain ay saktong tumawag si Manang Arlene na pinapapunta siya sa mansyon ni Doña Caridad upang maglaba. Siya kasi ang personal na labandera ng Doña. Matagal-tagal na rin siyang namamasukang stay-out labandera sa Doña. "Opo, Manang, papunta na po ako dyan. Magbibihis lang po ako saglit." Sagot niya at pinatay ang tawag. Dali-dali siyang nagbihis. "Hala, wala na pala akong panty." Gulat niyang sabi. Naghalongkat pa si Lucy sa damitan dahil baka natabunan lang. Pero nang wala siyang makitang panty ay sumuko na lamang siya. 6 ng lahat ng kanyang bagong panty. Ang iba kasi may mga butas na sa gitna at ang iba naman ay natanggal na ang mga garter kaya hindi na niya sinusuot ang mga yon dahil baka biglang mahubo habang naglalakad siya. Problemado siyang nagkamot ng ulo. Naghalongkat na lamang siya ng short na masusuot. Kaso, wala na rin siyang short. Lahat ay basa na sa sampayan. Tanging mahabang pado na lamang ang meron siya. "Hala, paano na to? Kailangan kong pumunta sa mansyon." Namang problema niyang tanong. Inis siyang napahilamos sa muka. "Hindi naman siguro ako makikitaan nito. Mahaba naman ang suot ko." Sabi niya at walang nagawa kundi suotin ang palda na hanggang paa ang haba. Sisiguraduhin na lang niya na hindi siya masisilipan. At isa pa, babae naman sila lahat sa mansyon ni Doña Claridad. Maliban na lang sa driver at security guard ng mansyon. Matanda na rin naman si Mang Raul at Mang Edwin. Hindi na siguro titigasan ng mga yun. Pampalubag loob niya sa sarili. Nang matapos siyang magbihis ay agad na siyang umalis at nagtungo sa mansyon ng Donya. Isang sakay lang naman ng tricycle at naroon na siya. Iipitin na lamang niya ng hita ang kanyang mahabang palda para hindi naman mahanginan ang kanyang perlas ng silanganan. Mas okay na yun kaysa magsuot siya ng basang panty. Wala pang 20 minutos ay nasa mansyon na si Lucy. "Mabuti naman at dumating ka na, iha. Nasa likod ng mga labahan mo, binaba ko na." Salubong sa kanya ni Manang Arlene. "Salamat po, Manang. Sige po, maglalaba na ako." Paalam niya at agad nagtungo sa likod kung saan ang labahan. Kipit-kipit niya ang palda dahil baka mahalata ng matanda na wala siyang panty. Nakakahiya. Nadatnan niya ang 2 basket ng labahan sa laundry area. Mabilis ang kanyang kilos na sinimulan ng paglalaba. Nakakipit pa rin ang hita niya sa palda at ayaw naman niyang mahanginan at malamigan ng kanyang perlas. Natapos siya sa labahan ng mga bandang tanghali na. Hindi na niya sinampay ang mga nilabhan dahil meron namang drying machine. Nang matuyo ang mga damit ay agad niyang tiniklop ang mga yon at pagkatapos ay nilagay niya ulit sa basket at dinala sa itaas. Nang pababa na sana si Lucy ay bigla na lamang siyang nadulas sa hagdan, kaya naman nagpagulong-gulong siya pababa. At dahil na rin sa gulat ay nagtitili siya. Aray ko, ano ba namang kamalasan to?" Naiiyak niyang daing nang makarating siya sa lapag.
Masakit ang kanyang bewang dahil ito ang mas napuruhan sa kanyang paggulong-gulong. What the hell? Gulat na bulalas ng isang malagong na boses lalaki. Nakangiwing nilingon niya ito. Halos malaglag ang kanyang panga nang masilayan ng isang pogi at machong lalaki na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Pero nangunot ang kanyang noo nang mapansing hindi sa mukha niya ito nakatingin, kundi sa kanyang pang-ibaba. Hindi niya namalayan na nakamukha ka pala siya at nakalimutan niyang wala nga pala siyang suot na panty. Wala sa sariling tiningnan niya ang tinitingnan nito. Ang bastos mo! Manyak! Nagtititili niyang sigaw nang malaman kung ano ang tinitingnan ng lalaki. Mabilis niyang ibinaba ang nakalilis niyang palda. Napaiyak siya sa katotohanang nakita na nito ang kanyang kipay. Hindi na siya birhen. Aligaga naman itong humingi sa kanya ng paumanhin. I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadyang masilipan ka. Bakit mo naman kasi dinidisplay ang malabong mong ano? Pigil ang ngiti na sabi nito na ikinatigil ni Lucy sa pag-iyak. Anong sinabi mo? Anong malabong? Naiinis niyang singhal dito. Ngumisi ito. Malabong kasi walang gupit. Ang kapal ng buhok. Gusto mo bang ako na magupit niyan? Nising asong saad nito. Tila inaasar pa siya. Lumaki ang butas ng ilong ni Lucy at dahil hindi niya matanggap ang sinabi nito, mabilis niyang kinapa ang kanyang kipay. Nang makapang malabo nga ay napapadyak na lamang siya sa inis. Habang ang lalaki naman ay nabura ang ngisi sa labi at tiningnan siya na hindi makapaniwala. Mukhang nagulat ito sa kanyang ginawa. Pero wala siyang paki doon. Ano bang ikakahiya niya? Nakita na nito ang kanyang kipay. Ayos lang kung malabong, mister. Ang importante, mabango naman tong tahong ko. Yang sayo, paniguradong malabong rin yan at maliit yung pototoy mo. Ganti niya na ikinalaki ng mata ng lalaki. Hoy, huwag kang magsalita ng tapos, miss. Baka kapag pinakita ko to sa'yo, tumakbo ka bigla. Pananakot nito na gusto nang bumunghalig ng tawa. Aliw na aliw ito kay Lucy. Pinakrus ng dalaga ang mga braso niya. Tatok mo siguro ako dahil ang pangit niyan. Yang ulo ng sayo parang ganito. Sabi niya sabay pakita ng kanyang hintuturo. Nalukot ang mukha ng lalaki at sinamaan siya ng tingin. Gusto mo lang yatang makita tong akin, miss eh. Gusto mo bang maghubad ako dito sa harapan mo, ha? Hamon nito. Pagak siyang natawa. Ako pa talagang hinahamon mo, kahit ako pang maghubad sa'yo. Saad niya at lumapit dito. Mabilis niyang hinawakan ng garter ng shorts ng lalaki at pilit yung binababa. Lumuhod siya sa harapan nito habang abala pa rin sa sapilitang paghuhubad ng shorts nito. Hoy, nagbibiro lang ako, miss. Ano ba, baliw ka ba? Reklamo nito at pilit na tinataas pabalik ang shorts sa kanyang pagkakahila. Diyos por santo! Mabilis na tigilan si Lucy nang marinig ang boses ni Manang Arlene. Nilingon niya ang matanda. Nanlaki ang mata nito at awang ang labi sa gulat. Lucy, anong ginagawa mo, iha? Naghihisterya ang tanong sa kanya ni Manang Arlene. Hinuhubaran ko po siya, Manang. Hinahamon kasi ako nito eh. Akala niya siguro hindi ko siya papatulan. Sagot niya sa matanda. Mas lalong nanlaki ang mga mata nito. Pagkatapos ay nag-aalalang tiningnan ng lalaki. Senyorito, pagpasensyahan niyo na po itong si Lucy. Pili lang talaga ang batang ere. Hinging paumanhin ni Manang Arlene sa lalaki. Senyorito? Nanlaki ang mata niyang ulit sa tinawag ni Manang Arlene sa lalaki. Pinandilatan siya ng mata ni Manang Arlene at mabilis na hinila patayo. Siya naman ay hindi pa rin makaget over. Ayos lang po, Manang. Sagot ng lalaki at pagkatapos ay tumingin ito kay Lucy at palihim siyang inisiyan. Mukhang natutuwa itong makita ang kanyang gulat na reaksyon. Lucy, siya si Senyorito Caleb. Kakauwi lang niya mula Amerika. Doon siya nag-aral at nagtapos ng kolehiyo. At siya ang kaisa-isang anak ni Doña Claridad. Kaya igalang mo, Senyorito. Mas lalo siyang nagulat sa nalaman. Anak pala ito ng Doña, tapos gano'n-gano'n niya lang. Hilaw siyang tumawa at nagkakamot ng batok. Ikinagagala ko pong makilala ka, Senyorito. Tumaas ang sulok ng labi ni Senyorito Caleb. Tila hindi makapaniwala na magalang na siya kumpara kanina. It's really nice to meet you, Lucy. Guess I'm so lucky, huh? Unang araw sa pag-uwi ko, nakakita agad ako ng magandang tanawin. Maliban sa malabong na damo na humaharang sa magandang tanawin. Failure itong sabi na napapangiti. Gusto itong singhalan ni Lucy.
Ngunit pinigilan niya ang sarili at pinaalalahan ng kaisa-isa itong anak ng kanyang amo. Ayaw naman niyang mawalan ng trabaho. Maganda talaga ang mga tanawin dito, senyorito. Natutuwang sabat ni Manang Arlene. Paniguradong magugustuhan mo ang pansamantalang pananatili mo dito. Tumango ang senyorito. I'm already liking it, Manang. May ngisi sa labi nitong tila may ibig sabihin. Palihim itong sinamaan ng tingin ni Lucy. May iwan ka muna namin, senyorito, dahil may gagawin pa kami. Paalam ni Manang na agad hinila paalis si Lucy at dinala sa kusina at doon sinermonan. Hoy Lucy, bakit mo naman hinuhubaran si senyorito kanina? Ano namang naisip mo, ha? Manang, ang hambog kasi ng senyorito na yon. Sa kamali ko bang amo pala natin siya? Nakangusong paliwanag niya. Kinurot siya nito sa tagiliran na ikinadaing niya. Ikaw talagang bata ka. Tigilan mo nga yung pagiging pikon at pilya mo. Hala, halika na. Tulungan mo akong dalhin tong pagkain sa mesa para makakain ng senyorito ng tanghalian. Paniguradong gutom na yon. Mabilis siyang kumilos at sinunod ang utos ni Manang. Saktong pagkatapos nilang ilatag ang pagkain sa mesa ay siya namang pagpasok ng senyorito. Nahanap nito ang kanyang mga mata kaya nginisihan siya nito. Ngali-ngali naman niya itong irapan pero nagbartya na lang siya pabalik sa kusina. Ikakain na lang niya ang kanyang inis. Siya lang mag-isa ang nasa kusina dahil ang ibang katulong at si Manang ay inaasikaso ang pagkain ng senyorito. Napaismid siya. Para namang bata na kailangan pang bantayan at asikasuhin sa pagkain ng lalaking yun. Ang tanda-tanda na nun. Bulong niya at nagsandok ng kanin at ulam na nasa kaldero at kasirola. Naghila siya ng upuan at umupo para kumain. May maliit na mesang nakalagay sa kusina na kinakainan ng mga kasambahay kasama siya. Pinatong niya ang isa niyang paa sa upuan at kinamay ang pagkain. Naghugas naman siya ng kamay kanina kaya ayos lang kung hindi siya maghugas ng kamay ngayon. Kipay niya lang naman ang hinawakan niya at wala ng iba. At saka malinis at mabango naman yun kasi naligo siya kahapon. Aba wow! Mas nauna ka pang kumain kaysa sa amin ah. Tunog sarkastikong wika ni Lily nang makapasok sa kusina at madatnan siyang kumakain. Pabiro niya itong inirapan. Inggit ka lang. Kumain ka na rin kung gusto mo. Kita mo nang nagugutom ang tao. Ngumuso ito at kumuha na rin ng sariling pagkain pagkatapos ay tumabi sa kanya. Alam mo, Lucy, ang pogi-pogi talaga ng anak ni Doña Claridad. Ngayon ko lang siya nakita ulit at mas lalo siyang kumogi. Hinikilig na turan ni Lily na ikinaismid niya. Pogi nga, mukhang manyakis naman. Lily, ano palang kursong kinuha ni senyorito sa ibang bansa? Tanong niya. Sa pagkakaalam ko, business ad raw. Siya kasi ang magmamanage ng negosyo ng pamilya nila. Ang alin? Ang hasyenda nila sa Villa Corazon ba? Hindi lang ang hasyenda, kundi pati na rin ang iba pang negosyo nila dito sa Maynila. Yun pang hotel at resort na pagmamay-ari nila. Only child si senyorito kaya sa kanya mapupunta lahat ng yaman nila. Nako, lalo nang humambog yun. Hindi naman, mabait kaya si senyorito Caleb. Ewan. Crush mo lang kasi. Pero alam mo, hindi ko pa nakikita ang asawa ni Doña Claridad. Nasa ibang bansa rin ba siya? Kuryoso niyang tanong sa kausap na mukhang maraming chismis na alam. Mas matagal na kasi ito sa mansyon, habang siya 2 taon pa lang, at hindi pa niya nakikita ang asawa ng Donya. Nanlaki ang mga mata ni Lily. Anong nasa ibang bansa, Lucy? Matagal nang tegi si Senyor Manuel. Bata pa lang daw si senyorito nang mamatay ang senyor sa sakit sa puso. Kwento nito na ikinatango niya. Kaya naman pala hindi niya ito nakikita. Ilang taon na ba ang senyorito? Dagdag niyang tanong. Sa pagkakaalam ko, nasa mga 24 na yata si senyorito. Kibit balikat nitong sagot. Alam mo, Lucy, ang swerte ng mapapangasawa ni senyorito. Kasi biruin mo, ang yaman-yaman nila. Bukas makalawa, magiging akin na siya. Parang nananaginip ng gising nitong dagdag. Mahinang natawa si Lucy at nailing. Paano ko nun magugustuhan? Kulang ka ng isang ngipin sa harap. Paano kapag nag-kiss kayo? Hindi mo pa binubuka ang bibig mo, nakapasok na ang dila niya. Natatawa niyang biro. Sinimangutan siya ni Lily at inirapan. Di magpapamarpel ako. Ismin nitong sabi. Mas lalo siyang natawa. Paano ka magpapamarpel?
Na bumili nga ng suklay hindi mo magawa. Tingnan mo yung buhok mo, parang pugad ng ibon. Padabog nitong binitiwan ng kutsara at hinarap siya. Sumusobra ka na talaga, Lucy. Hoy, para sabihin ko sa'yo, normal tong pagkakulot ng buhok ko, no? Sabi kasi ni nanay, Nigerian ng papa ko. Sikmat nito sa kanya. Kaya ka pala maitim? Mahina niyang bulong. May sinasabi ka, Lucy? Taas kilay nitong tanong. Peke siyang umiti at umiling. Wala, kumain ka na nga lang. Nang matapos siyang kumain ay nilagay niya ang pinagkainan sa lababo. Hugasan mo utos niya kay Lily. Umawang ang labi ni Lily dahil sa hindi makapaniwalang ekspresyon kaya naglaglagan ang mga kanin na galing sa bibig nito. Ang kapal talaga ng mukha mo, Lucy. Plato mo yan kaya ikaw dapat ang maghugas niyan. Singhang nito. Pinakrus niya ang kanyang braso at sumandal sa lababo. Sino bang huling kumain? Ako. Oh, ikaw naman pala. E di ikaw ang maghugas. Simpleng saad niya bago ito iniwan sa kusina. Narinig pa niya ang pagmamaktol nito, pero hindi na niya pinansin. Dumiretso siya sa mayordoma na nagliligpit na ng mga pinagkainan sa dining area. Nay, uwi na po ako. Paalam niya kay Nanay Arlene. Tapos na kasi ang trabaho niya kaya uuwi na siya. Yun naman ang deal nila. Pagkatapos niyang maglaba, pwede na siyang umuwi. Pero libre naman ang pagkain niya. Minsan nga'y pinapabalutan pa siya ni Nanay Arlene ng pagkain dahil alam na mag-isa lang siya sa barong-barong niya. Sige, mag-iingat ka, Lucy. Tumango siya at naglakad na palabas ng mansyon. Miss No Underwear, where are you going? Napalingon siya sa veranda nang marinig ang malakas na boses ni Caleb. Anong sabi mo? Salubong ang kilay niyang tanong. Sumampa si Caleb sa railing ng veranda at umupo. Sabi ko, saan ka pupunta? Inirapan niya ito. Wala ka nang paki doon. Maldita niyang sagot. Mahina siya nitong tinawanan. Ito naman ang sungit-sungit. Akala ko ba kapag wala kang suot na underwear, napaka-presko sa pakiramdam? Bakit ikaw ang init ng ulo mo? May ngisi sa labi nitong tanong. Che, wala kang pakialam doon. Goodbye. Hey, Miss No Underwear, wag ka munang umalis. Kinakausap pa kita. Tawag nito, pero hindi niya na ito nilingon hanggang sa tuluyan siyang makalabas ng gate. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsakay ng tricycle pa uwi ay malakas na umulan, kaya naman hindi niya maiwasang mag-alala sa kanyang mga sinampay. Nang makarating siya sa kanila ay sinalubong agad siya ni Kulot, ang medyo close niyang dalaga na kapitbahay. Lucy, sa'yo bang panty na yun sa kanal? Tanong nito. Namilog ang kanyang mga mata. Paano napunta yan dyan? Kanyang tanong. Nagkaroon kasi kanina ng ipo-ipo kaya nalipad siguro ng ipo-ipo. Bumagsak ang kanyang balikat at napakamot sa kanyang ulo. Hindi na niya yun makukuha at marumi na. 5 na lang ang panty ko. Nakakainis namang ipo-ipo yun. Problemado niyang ani at pumasok na sa kanyang tinutuluyan. Chinek niya ang iba pa niyang panty sa sampayan niya sa taas ng bahay. Diyos ko, hindi pa nga natuyo. Ano na lang isusuot ko nito? Mas lalo siya ng problema. Kamot-batok siyang nagbihis ng mahabang damit habang wala pa ring suot na panloob. Napapangiwi siya sa kanyang bawat lakad dahil sa lamig ng hangin na sumusuot sa kanyang walang suot na pang-ibaba. Ang kanyang nipple ay naninigas na rin sa lamig ng hangin. Pati rin yata ang tinggil niya. Sinara ni Lucy ang kanyang bintana upang hindi makapasok ang lamig at nagpunit ng maraming papel at sinunog ang mga yon sa gitna ng kanyang maliit na sala at umupo sa harapan ng nag-aapoy na papel. Hindi naman sementado ang sala niya. Bulok na nga ang paupahan niya ang mahal pa ng upa para sa 2,000. Bukod pa ang ilaw at tubig. Dahil sa daming usok ng DIY mini bonfire niya ay napapaubo siya. Dinagdagan niya ang papel nang makitang unti-unti nang nauupos yun. Nangunot ang kanyang noo nang marinig ang nagkakagulo na kapitbahay. May narinig rin siyang nagsisigawan at nagtatakbuhan. Dahil sa kuryosidad ay nagtungo siya sa pinto at binuksan yon. Anong nangyari? Nagtataka niyang tanong sa tumatakbong kapitbahay habang bitbit ang 2 kaldero sa magkabilang kamay at nakaangkas naman sa likod nito ang maliit na anak. May sunog! Nanlalaki ang mata nitong sabi at tumakbo paalis. Nangunot ang noo ni Lucy at nagpalingalinga kung nasaan ang sunog.
Nang makitang wala namang sunog sa kanyang mga katabing paupahan na kapwa mga bulok din, ay naiiling siyang pumasok pabalik sa loob ng bahay. Ginutungan niya ulit ng papel ang kanyang bonfire. Nakahinga siya ng maluwag nang unti-unting nawala ang lamig sa kanyang katawan. Kahit maraming usok sa loob ay hindi na lamang niya yun inintindi. Mas mabuti na rin yun para mamatay ang mga lamok. Butas-butas din naman ang dingding ng paupahan niya kaya lalabas din ang usok doon. Ano ba naman yan? Bakit ang ingay-ingay? Kuda niya nang marinig ang tunog ng bumbero. Bakit kasi ang tatangan ng mga tao ngayon? Crisis na nga ang panahon, dinagdagan pa nila. Alam naman nilang madali lang matupok ng apoy ang mga kabahayan at apartment dito dahil pinagtagpi-tagpi lang namang plywood at trapal mula sa kandidato. Hindi pa sila nag-iingat. Naiiling niyang sabi at tumayo para dumungaw sa bintana. Ngunit sa kanyang pagbukas ay nagulat na lamang siya nang mabasa ng rumaragas ang tubig. Natumba siya dahil sa lakas ng impact niyon na hindi niya alam kung saan nanggaling. Kakabihis ko pa lang ah. Malutong niyang mura at nagtagis ang ngipin sa galit. Galit siyang tumayo at dumungaw ulit sa bintana. Nakapamewang niyang tiningnan ang mga tao na nagkukumpulan habang puno ng pag-aalala siyang tiningnan. Sinong may gawa nun ha? Sinong bumasa sa akin? Galit at malakas ang boses na singhal ni Lucy sa mga ito. Ma'am, pasensya na po. Paumanhin ng isang lalaki na nakauniforme ng pambumbero. Hindi namin alam na may naiwang tao pa pala dyan sa loob. Pero wag po kayong mag-alala at magpanik dahil ililigtas namin kayo. Tinaasan niya ito ng kilay. At sino naman ang nagsabing nagpapanik ako? Hello, ang ayos-ayos ko lang dito tapos kayo itong nag-aalala dyan. Mataray niyang sabi. Napadpad ang tingin niya kay Aling Esmeralda nang humagulgol ito ng iyak. Ito ang nagmamay-ari ng kanyang inuupahan. Mukha itong namatayan sa klase ng pag-iyak nito. Ano bang nangyari sa'yo, Aling Esmeralda? May namatay ba sa sunog? Namatay ba ang asawa mo? Kanyang tanong. Nagangat ito ng tingin at sinamaan siya ng tingin. Tumahimik ka, Lucy. Hindi ka pa nga nakakapagbayad sa upa mo. Agad siyang natahimik sa sinabi nito. Humagulgol ulit ito ng iyak na agad namang pinatahan ng dalaga nitong anak. Mas nangunot ang kanyang noo nang makitang nagsiiyakan na rin ang iba pa nilang kapitbahay. Ang OA niyo naman? Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi niya mapigilang tanong. Huwag mo kaming sabihang OA, Lucy. Natural na reaksyon lang to, no? Sino bang hindi iiyak kung masunugan ka? Palibhasa, wala kang pakialam sa amin. Singhal sa kanya ni Aling Esmeralda. Nasusunog na ang nasa paligid niya pero hindi pa rin siya natitinag sa loob ng inuupahan niya. Ma'am, dyan lang po kayo. Kukuhanin po namin kayo. Pangaagaw ng pansin ng lalaking bumbero. Ayoko nga, bakit niyo naman ako kukunin? Okay lang ako, no? Salubong ang kilay niyang tanong. Hindi ito sumagot at sinenyasan ang mga kasamahan na pasukin siya sa loob ng bahay. Nang makarating ang isang bumbero sa kanyang harapan, ay walang pagdadalawang isip siya nitong hinila at kinarga palabas ng bahay. Pinasan siya ng isa nitong kasamahan hanggang sa tuluyan siyang mailabas. Hindi siya nakapagsalita sa sobrang gulat sa mga pangyayari. Para lang siyang laruan na pinagpasapasahan. Diyos ko, Lucy! Napakurap-kurap siya nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Manang Arlene. Puno ng pag-aalala nitong sinuri ang kanyang kabuuan. Diyos ko, salamat naman at walang nangyaring masama sa'yo. Nakahingang maluwag nitong sabi. Nay Arlene, ano pong ginagawa niyo rito? Tumawag si Doña Claridad nang mabalitaan ng nangyari dito sa barangay niyo. Sabi niya sa mansyon ka muna raw tumuloy. Imporma nito habang inaakay siya papasok sa van. Nagtataka man ay sumama na rin siya sa matanda. Napansin niyang halos hindi na rin maipinta ang itsura ng inuupahan niya dahil isang buga na lamang ng hose ng bumbero ay halos magiba na yon. Nang hinayang tuloy siya sa 5 peraso niyang panty at mga damit. What happened? Tanong ni Senyorito Caleb nang makarating sila sa mansyon. Nasunog ang tinitirhan niyang apartment, iho. Wala siyang nasalbang gamit dahil sa gulat sa pangyayari. Sabi naman ng iyong inay pwedeng dumito na raw muna si Lucy. Paliwanag agad ni Manang Arlene. Bumaling sila sa dalaga. Are you okay, Lucy? Nag-aalalang tanong ni Caleb sa kanya. We can go and consult a doctor. Baka magkaroon ka ng trauma. Nalukot ang kanyang muka. Ano ba yung pinagsasabi mo, senyorito? Hindi ako na trauma
At hindi naman nasunog ang apartment ko. Nasira lang dahil sa mga bomberong yun. Ang mas inaalala ko yung mga sinampay kong panty at mga damit. Salubong ang kilay niyang sabi. Imbes na pakinggan siya ay umiling lamang ang mga ito. Lucy, iha, alam ko masakit para sa'yo ang nangyari dahil wala ka man lang naisalbang gamit kahit panty. Pero maaari ka namang pahiramin ni Lily. Suwestyon ni Manang Arlene. Agad namang nag-react si Lily. Nay naman, konti na nga lang ang mga damit ko, ipapahiram ko pa. Maktol nito. No need, ako na ang bibili ng mga gamit niya. Singit ni Senyorito Caleb. Ha? Hindi na kailangan. Kukunin ko na lang ang mga gamit ko. Baka naman may maisalba pa ako ron. Tanggi ni Lucy. Napaniguradong abo na. Singit ni Manang Arlene na kanina pang iginigiit na tila kawawa siyang biktima ng sunog. Hayaan mo na lamang ang Senyorito Lucy. May permiso din naman sa mami niya ang pagtuloy mo rito. Dagdag pa nito. Wala na siyang nagawa kundi ang tumango at pumayag. Desisyon ni Caleb ang bilhan siya ng bagong mga damit kaya sino siya para tumanggi. Isa pa'y wala rin naman siyang pera para bumili ng bagong gamit. Nakakahiya naman kay Lily kung aasa siya dito ng hiram. Siya nga pala, Lucy at Senyorito. Uuwi muna kaming lahat sa aming mga tahanan sa probinsya para makapaghanda sa paparating na bagyo. Paalam ni Manang Arlene. It's okay, Manang. Kailan po kayo aalis? Magalang na tanong ni Senyorito Caleb. Mamaya na rin ang alis namin. Bumaling ito kay Lucy. Lucy, iha, ikaw na munang bahala kay Senyorito, ha? Marunong ka namang magluto kaya ikaw nang magluto ng inyong pagkain. Hindi namin alam kung kailan ang balik namin. Habilin sa kanya ni Manang Arlene na ikinatango niya. Wag po kayo mag-alala, Manang. Ako nang bahala kay Senyorito Caleb. Sisiguraduhin ko po na sa inyong pagbabalik ay buo pa rin siya. Biro niya. Agad siya pinandilatan ng mga mata ni Manang Arlene. Tigilan mo yung kalokohan mo, Lucy. Umayos ka, ha? Sita nito na ikinakamot ng batok niya. Kinahaponan ngayon nagpaalam na si Manang na aalis na. Pati ang driver at sekyo ay umuwi rin sa kanilang probinsya upang siguraduhin maayos ang pamilya ng mga ito. Kaya naman silang dalawa lang ng Senyorito ang natira sa mansyon. Anong gusto mong kainin, Senyorito? Tanong niya sa binatang amo. Pinasadahan siya nito ng tingin at kalaunan ay tumaas ang sulok ng labi. Can I eat you instead? Pilo nitong sabi na ikinaikot ng mga mata niya. Hindi pwede. Nakareserve na to sa mapapangasawa ko. Saka huwag kang manyak dahil hindi kita papatulan. Well, we can talk about that. Kausapin mo yung sarili mo. Pikon niyang sabi at iniwan ito. Siya nang nagpasya ng lulutuin dahil wala namang kwenta ang mga pinagsasasabi ni Caleb. Adobo at ginataang gabi ang kanyang nilutong ulam para sa kanilang hapunan. Mabuti na lang at bago nagsilayasan ang mga kasama nila ay namalengke muna pala si Manang ng supply sa mansyon. Mainam yun dahil siguradong sarado ang mga pamilihan dahil sa anunsyo na paparating na bagyo. Wow, it smells great. Puri ng Senyorito pagkapasok nito sa kusina, sabay lumapit sa niluluto niya at nilanghap yun. Oh, wag mo nang amuyin dahil baka mahulugan pa ng kulangot mo yan. Sita niya at nilayo ang mukha nito sa kaserola. Nagsalubong ang makapal nitong kilay sa kanyang sinabi. Wala akong kulangot, Lucy, kahit tingnan mo pa. Inismira niya ito. Sa presinto ka na lang magpaliwanag. Sabi niya na ikinaawang ng bibig nito. Kumuha ka na ng plato at kutsara dahil malapit na tong maluto. Kakain na tayo. Utos niya rito. What? I am your boss. Hindi mo ko dapat inuutusan, Lucy. Hinarap niya ito at pinamewangan. So anong ambag mo? Ako na nga nagluto, ako pa maghahanda ng plato at kutsara. Huwag mo sabihin magpapasubo ka rin sa akin dahil amo kita. Sarkastiko niyang tanong. Hindi na ito sumagot at nagbuntong hininga na lamang bago sinunod ang kanyang pinag-uutos. Susunod din naman pala, ang dami pang sinasabi. Mahina niyang sabi. Pagkatapos maluto ng kanyang niluluto ay agad na siyang naghain ng pagkain. Kumain at magpakabusog ka po, Senyorito. Peke niyang sabi at ngumiti rin ng peke. Can you stop that, Lucy? Kunot noon itong saway. Itigil ang alin. Yung pagiging sarkastiko mo, nakakairita. Ay,
Wala ka nang magagawa. Ugali ko na yan eh. Bayaran mo muna ako. Sure na babaguhin kong ugali ko. Inismeran siya ng senyorito bago ito nagsimulang kumain. Kumain na rin siya dahil kanina pa siya nagugutom. Pagkatapos nilang kumain ay agad niyang nilinisan ang mesa at hinugasan ang kanilang pinagkainan, habang si Caleb naman ay umakyat na sa silid nito. Pagkatapos maghugas ni Lucy ng plato ay nagtungo na siya sa maid's quarter kung saan pansamantala siyang tutuloy. Binanlawan niya muna ang katawan pagkatapos ay isinuot niya ang hiniram na damit at shorts ng senyorito bago siya natulog. Nagising si Lucy sa hating gabi dahil sa lakas ng hangin at ulan. Namatay rin ang ilaw kaya hinuha niya ay nawalan ng kuryente. Nagsisimula na ang bagyo. Bumangon siya sa higaan at lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina upang humanap ng kandila. Nang makahanap siya ay sinindihan niya ito at umakyat sa second floor upang tingnan ng senyorito. Who's that? Rinig niyang tanong ng senyorito sa loob ng kwarto nito. Unti-unti niyang binuksan ang pinto. Gumuhit ang mapaglarong ngisi sa kanyang labi. Ginulo niya ang kanyang buhok at itinapat ang kandila sa kanyang muka at gumawa ng nakakatakot na ekspresyon. Damn, get out of here. I'm not fucking scared of you. Whoever ghost you are. Hiyaw ni Caleb. Pinagapang niya ang kanyang kamay sa pinto. Mahina siyang natawa. Alam niyang nagtatapang-tapangan lamang ang binata dahil bahagyang nanginginig ang boses nito. Pinatay niya ang kandila kaya dilim na lamang ang makikita. Nilawakan ni Lucy ang pagbukas ng pinto at gumapang papasok sa silid na walang tunog. Senyorito Caleb. Pabulong at tunog na nanakot niyang tawag sa pangalan nito nang makalapit siya sa paanan ng kama. Hinila niya ang kumot nito pababa. Fuck! Don't come near me! Nanginginig ang boses nitong sigaw. Kinigat ni Lucy ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang paghalakhak. Gumapang siya sa gilid ng kama at hinila ang damit nito na ikinahiyaw nito sa labis na gulat. Lucy! Lucy, help me! There's ghosts in here! Lucy! Wala na siya, senyorito. Anya sa nakakatakot na boses. What do you mean? Pinatay ko na siya kanina. Pananakot pa rin niya rito at humalakhak ng nakakakilabot. No, no, no! You didn't! Get lost! Galit nitong sigaw pa rin. Tumahimik si Lucy at sinindihan ulit ng kandila. Pumesto siya sa gilid ni Caleb habang nakatapat ang kandila malapit sa mukha niya na ikinagulat nito. Sa takot ng senyorito ay napatalon ito sa kama. Shit! It hurts! Nasasaktan nitong daing. Doon na siya tumigil sa pananakot at bumunghalit ng tawa. Ang epic ng mukha mo, senyorito. Tumatawa niyang sabi na nagpagulit sa binata. Lucy? Hindi makapaniwala nitong sambit. Hindi ko alam na takot ka pala sa multo, senyorito. Kalalaki mong tao at ang laki ng katawan mo pero takot ka pala sa multo. Galit siya nitong binato ng unan. Damn you! You scared the shit out of me! Galit nitong singhal na ikinatawa niya. Ngunit agad rin siyang napahinto at namutla nang may maaninag sa likod ni Caleb. Senyorito, sino yung nasa likod mo? Kinakabahan niyang tanong. Hindi na ako maniniwala dyan sa pag-arte mo, Lucy. Tigilan mo ko. Hindi. Totoo na talaga to. May tao sa likod mo. Stop joking like that, Lucy. It's not funny anymore. Salubong ang kilay na sabi ng senyorito at lumingon. Ngunit sa paglingon nito ay siya namang paghampas ng lalaki sa noo ni Caleb gamit ang puwet ng baril. Kaya napahiga ito sa kama. Diyos ko! Senyorito! Nag-aalalang hiyaw ni Lucy. Akmang lalapitan pa sana niya si Caleb pero bigla siyang tinutukan ng baril ng lalaki. Kaya napaatras siya. Diyan ka lang, miss. At huwag kang kumilos kung ayaw mong sumabog yung bungo mo. Banta nito na ikinaputla niya. Sinanyasan ito ng isang kasama, kaya agad itong kumilos at binuksan ang mga kabinet ng senyorito at kinuha ang mga mamahalin nitong gamit. Mamahalin lahat. Tiba-tiba tayo dito, pre. Masayang anang lalaking kumukuha ng mga mamahaling gamit ni Caleb sa drawer at cabinet. Bilisan mo na dyan. Sagot ng lalaking may baril. Nang matapos ang lalaki ay agad itong lumapit sa tabi ng lalaking may baril. Hindi nila makita ni Caleb ang mukha ng mga magnanakaw dahil may mga suot na bonnet. Salamat dito.
Yayaman na kami, senyorito. May ngising sabi ng mga magnanakaw bago nagmamadaling umalis. Agad nilapitan ni Lucy ang senyorito at sinapo ang muka. Senyorito, ayos ka lang po ba? May pag-aalala niyang tanong. Do I look fine to you? Hindi nga. Then stop asking the obvious. Tulungan mo na lang akong gamutin tong sugat ko. Aba, ang attitude mo? Ay kung hindi kaya kita gamutin dyan. Tiningnan siya nito ng masama. This is your fault, Lucy. Kung sinabi mo agad sa akin na may 2 lalaking nakapasok sa kwarto ko, nakapaghanda pa sana ako at nalabanan ko sila. Paninisi nito sa kanya na ikinaawang ng labi niya. Bakit kasalanan ko pa, senyorito? Di ba nga sabi ko sa'yo may tao sa likod mo? Sino bang hindi nakinig sa ating dalawa? Ay di ba ikaw? Paalala niya. Dahil kung hindi ka umarte dyan at nanakot, maniniwala pa sana ako sa'yo. Next time, don't fucking play me like that again. Galit nitong singhal na ikinatahimik ni Lucy. Di kasalanan ko na. Mahina niyang bulong at kumuha ng first aid kit upang gamutin ang kaunting sugat nito sa noo. Pagbalik ay agad niyang binuhusan ng alkohol ang bulak at idinampi yun sa noo ng lalaki. Aray, dahan-dahan nga. Sita nito nang idiin niya ang paglagay ng bulak sa sugat nito. Sorry naman. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa sugat nito. Binagyo na nga tayo na nakawan pa. Ang malas naman natin. Sabi niya. Ako lang ang malas sa ating dalawa dahil ako lang naman ang nanakawan, Lucy. Kahit na, malas pa rin ako dahil tinutukan ako ng baril. Mas malas ako kasi nasapak ako. Yan nga ang pruweba oh. Sabi nito sabay turo sa natamo nitong sugat. Di ikaw na ang malas. Pagtatalunan pa ba natin yan? Ikita naman sa mukha mo ang kamalasan. Tingnan mo nga yung mukha mo. Mukha yan ng mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Matalim siyang tinapunan ng tingin ni Caleb. Kung sakalin kaya kita riyan, Lucy. Inis nitong sabi. Ngumisi siya. Then choke me, Daddy. Malandi niyang sabi na ikinaubo nito. Ang landi mo, wala ka namang panty. Komento nito na ikinatawa niya. Hoy, may suot na akong boxer short mo, no? Wala ka pa ring panty. Nauwi na naman sila sa pag-aasaran. Hindi na pinaalis ni Caleb ang dalaga sa silid nito. May sofa naman doon kaya doon na nagpumilit si Lucy na matulog imbes na tabihan ang binata sa kama. Dahil takot na nakawin ni Caleb ang pagkabirhen niya. Kinabukasan ay nireport nila sa pulis ang nangyaring nakawan sa mansyon. Nangako naman ng kapulisan na hahanapin ang 2 lalaking magnanakaw. Ngunit ang tanong ay paano? Kung hindi naman nila nakita ang mukha ng mga ito. Sinakto pa talaga na sila lang ang tao sa mansyon. At habang bumabagyo, mukhang alam yata ng mga ito na silang 2 lamang ang natitira sa mansyon. Maski kasi ang security guard na si Manong Edwin ay umuwi din ng maaga. Buntis raw kasi ang misis nito at natatakot ito na baka ano pa ang mangyari sa asawa kung hindi ito uuwi. Tapos bumabagyo pa. I told you, hindi na dapat tayo nag-report pa, Lucy. Wala lang naman yun sa akin eh. It's not a big deal. Wika ni Caleb habang pauwi sila sakay sa kotse nito. Anong not a big deal? Mahigit 100,000 nakuha nila tapos not a big deal? Well, I can buy those stuff again. I have money. Simple nitong sagot na ani may wala lang talaga para rito ang 100,000 halaga ng mga nakuha ng mga magnanakaw. Di sana, ninakawan na lang kita. Hindi pala big deal sa'yo yun eh. Hindi mo naman kailangan magnakaw. Kusa naman kitang bibigyan. Tigilan mo ko. At anong kapalit nun, puri ko? Alam na alam ko na kayong mayayaman. Akala nyo lahat ng magagandang kasambahay na gaya ko, easy to get. Bakit? Hard to get ka ba? Hindi masyado. Pero may paninindigan ako, no? Kahit mahirap lang ako at walang pinag-aralan, hindi ko ipagpapalit sa pera ang puri ko. Kahit gwapo ka pa, senyorito. So, inaamin mo na gwapo ako? May sinabi ba akong pangit ka? Natawa ang binata at wari na siyahan sa sagot ni Lucy. Pagdating nila sa mansyon ay agad nakatanggap ng tawag si Caleb mula sa ina. Son, I heard what happened. Are you okay? Tanong ni Doña Claridad na nasa kabilang linya. May himig ito ng pag-aalala. Si Doña Claridad ay kasalukuyang nasa ibang bansa kasama ang mga amiga nito. Gusto raw kasi nitong mag-unwind dahil naging abala ito sa trabaho nitong mga nakaraang taon habang nag-aaral pa si Caleb. Ngayon raw na umuwi na si Senyorito ay makakapagbakasyon na ito kahit saan. Mom, I'm fine. Ninakawan lang po ako ng konting gamit at pera.
Paninigurado ni Caleb sa ina. Hindi na nito sinabi ang ginawang paghampas ng baril ng lalaki sa ulo nito dahil ayaw nitong lalong mag-alala ang Donya. Agad namang nakahinga ng maluwag si Doña Claridad nang marinig ang sinabi ni Senyorito. How about Lucy? Is she okay? Tinaasan siya ni Senyorito Caleb ng kilay nang makita ang paglingon niya dito. She's fine too. Don't worry about us. Just enjoy your vacation, okay? Alright, ibababa ko na tong tawag. Just call me if something bad happened there. Habili ni Doña Claridad. Yes, Mom. Sagot ni Senyorito Caleb bago ibinaba ang cellphone. Hudyat na natapos na ang tawag. What are you looking at? Suplado nitong tanong kay Lucy nang maibulsa ang cellphone. Inirapan niya ito. Bakit? Bawal ba? Maldita niya ring tugon. Inismeran siya ni Senyorito Caleb bago ito nagmarcha paalis sa living room at umakyat pa itaas. Si Lucy naman ay tumayo na rin upang gawin ang trabaho na iniwan ni Manang Arlene sa kanya, ang ipagluto ng makakain ng Senyorito. Malakas pa rin ang hangin at ulan. Sumulong lang sila kanina sa presinto para i-report ang nangyaring nakawan. Nagkaroon rin ng baha sa ibang barangay kaya kanina habang papunta at pauwi sila ay nahirapan silang makadaan sa kalsada. Mabuti na lang at kinaya ng sasakyan ni Caleb ang lumusong sa baha. Pagkatapos niyang magluto ay kinatok na niya ang Senyorito upang kumain ng agahan. Senyorito, lumabas ka na po sa lungga mo dahil kakain na tayo. Kung ayaw mo namang kumain, hindi kita pipilitin. Nang bumukas ang pinto, ang nakasimangot nitong muka ang bumungad sa kanya. Bakit ka ganyan, Lucy? Salubong ang kilay nitong tanong sa kanya. Ha? Anong bakit ako ganito? Anong ibig mo sabihin? Naaamoy kong ugali mo kahit nasa loob pa lang ako ng kwarto. Aba, nagfi-feeling malinis ang putya. Ikaw nga hindi lang ugali mo ang nangangamoy, pati na rin ang bibig mo. Singhal niya sa binata. Pagak itong natawa. I brush my teeth 3 times a day. Nagmumumog rin ako ng mouthwash. Kaya kung may naaamoy ka, bibig mo yun, hindi sa akin. Ganti nito na ikanasinghap niya. Ang sama talaga ng ugali mo. Inis niyang sabi at padabog na tumalikod paalis. Kala niya naman, gwapo siya, pero gwapo nga siya. Basta, pangit na nga siya sa paningin ko dahil sa ugali niya. Bulong pa niya habang papasok sa dining room. Umupo siya sa isang silya at naglagay ng kanin at ulam sa sariling plato. Bahala na ang senyorito niya, may kamay naman yun. Nang makapasok si Caleb sa dining room ay sinundan niya ito ng matatalim na tingin. Tinaasan lang siya nito ng kilay at hindi na pinansin at kumain na rin. Sa mga lumipas na araw ay ganun pa rin ang naging tagpo nila. Para silang aso't pusa na hindi mapaglapit sa isa't isa. Pero nag-iba rin yun dahil dinapuan si Caleb ng sakit. Lakyan mo kasi ang pagbuka ng bibig mo. Parang bata naman to, oh. Ungot ni Lucy habang sinusubuan ng lugaw si Caleb. Nilagnat ito dahil sa ginawang pagpapaulan kahapon. Matigas kasi ang ulo nito at ayaw makinig sa kanya. Gusto kasi nitong maligo sa ulan dahil sabi pa nito'y bata pa lamang ito noong huling makaligo sa ulan. I'm full. I don't wanna eat anymore, Lucy. Nangihina nitong sabi. Sinamaan niya ito ng tingin. 2 kutsara pa lang ang nakakain mo tapos busog ka na. Ako ba'y pinaglololoko mo? Pumungay ang mata nito at tiningnan siya. Pwede bang kahit ngayon lang, wag mo muna akong awayin? Kawawa na nga ako, kinakawawa mo palalo. Please save it for tomorrow. Nakikiusap nitong sabi na ikinatikom ng bibig niya. Dahil naaawa si Lucy dito ay tumigil na siya sa kakatalak na ikinahinga nito ng maluwag. Tatayo na sana siya nang pigilan siya nito. Where are you going, Lucy? Ibababa ko muna to. Sabi niya sabay angat ng mangkok na pinaglagyan ng lugaw. Umiling ito at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa kanyang palapulsuhan. Don't leave me here. Dito ka lang, Lucy. Ibababa ko lang naman to. Babalik ako agad. Sabi niya, ngunit umiling pa rin ito. Just leave it there and lie down with me. Ha? Nanlaki ang mata niyang sabi sa gulat. Kinabahan siya sa sinabi nitong lie down with me. Senyorito, wag mo ako mabiro-biro ng ganyan. It's not funny. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako easy to get na babae. Napapa-English niyang sabi. Kumunot ang noon nito sa kanyang sinabi. What are you talking about? Di ba gusto mo kung humiga sa tabi mo? Hindi porkit nakita mo na tong kipay ko,
Mauutusan mo na ako sa kamanyakan mo. Sabi niya sabay nguso sa kanyang ibaba na agad nitong sinundan ng tingin. Agad itong napaiwas kalaunan habang namumula ang tenga. Tandaan mo, nakita mo lang to pero hindi mo po to nahahawakan at natitikman. Kaya tumigil ka sa masama mong binabalak. Pagpapatuloy niya. Malakas itong napasinghap habang nanlaki ang mata. No, it's not what you think, Lucy. Gusto lang naman kitang pahigain sa tabi ko because I need a body heat. Giniginaw ako. Hindi sapat ang kumot ko para labanan ng ginaw. Mahaba nitong paliwanag na ikinakamot batok niya. Akala niya kasi ay kung ano na, yun lang pala. Hindi mo kasi nilinaw agad. Pabitin pa kasi. Now, can you lie down? Giniginaw na talaga ako. I need you. Walang kuryente kaya hindi gumagana ang heater. Sabi pa nito sa namamaos na boses. Malalim na napalunok si Lucy bago sumampa sa kama at humiga sa tabi nito. Agad siyang nanigas nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit sa bewang at siniksik pa ang muka sa kanyang leeg. Tuwid lamang siyang nakahiga at hindi gumagalaw. Mata niya lang ang naglulumikot. Ilang oras sila sa ganoong pwesto. Mahimbing ang naging tulog ni Caleb dahil yakap nito ang dalaga. Nagising si Caleb na yakap si Lucy. Nakaunan rin ito sa kanyang braso. Nakatulog din ito. Wala sa sarili siyang napatitig sa mukha ng dalaga na malapit lang rin ang mukha sa kanyang muka. Nakaawang ang bibig nito at mahina pang humihilik. Ngayon pa lang niya natitigan ng ganito kalapit ang dalaga at aminado siyang may ganda rin itong tinataglay. Sa totoo lang ay masaya siyang kasama lagi si Lucy. Napakakulit nito at palagi siyang iniinis at pinapatawa. Nagkaroon na siya ng mga nobya noon pero iba ang saya na naidudulot ni Lucy. Alam kong maganda ako pero wag mo naman akong titigan ng ganyan. Masyadong pa-full eh. Mabilis na naikurap niya ang mata sa gulat nang biglang magsalita si Lucy. Mahina siyang napatikhim at bumangon. Pilit na iniiwasan ang mapaglaro nitong tingin na pinupukol sa kanya. Asa ka? Tanging naisambit niya. Bumangon ang dalaga at sinundot siya sa tagiliran na ikinaigtad niya. Asus, dinay ka pa eh. Nanunukso nitong sabi. Sabihin mo na lang kasi na nagagandahan ka talaga sa akin. Dagdag pa nito na lihim niyang ikinairap. Oo nga't nagagandahan siya dito, pero hindi niya yun sasabihin. Baka mas lalong lumaki ang ulo nito. Ang kulit-kulit pa naman nito at bully lagi sa kanya. Stop talking nonsense, Lucy. Just go back to sleep, baka nakulangan ka lang sa tulog. Bumaba siya sa kama at nagtungo sa banyo upang maghilamos. Nawala na ang kanyang lagnat at salamat kay Lucy sa ginawa nitong pag-aalaga sa kanya. Alam niyang para silang aso at pusa kung magsagutan, pero hindi naman nawala ang pag-aalala nito sa kanya. At isa yun sa nagustuhan niya sa dalaga. Inaamin niyang may lihim siyang pagtingin kay Lucy. Simula nang una niya itong makita ay nahulog na siya sa pilya nitong ugali. Ang pakikipagpalitan niya dito ng sagot ay alibay niya lamang upang mapansin ni Lucy. Sa mga lumipas na araw na silang dalawa lamang ang magkasama, ay mas lalo niyang nakikilala ang dalaga at mas lalo niya itong nagugustuhan. Ang tagal mo namang maghilamos, senyorito. Akala ko kinain ka na ng lababo eh. Pairam na tong toothbrush mo ah. 3 araw na akong hindi nagtutoothbrush eh. Ang baho na ng hininga ko. Singutin mo. Sabi pa ni Lucy sabay buga ng hininga sa kanyang muka na ikinapikit niya. Medyo nangangamoy na nga ang hininga nito. Why didn't you tell me? Sana nabilhan kita ng sarili mong toothbrush. Nakangiwi niyang sabi. Alam mo namang wala akong dala nang magpunta ako dito. So malamang wala talaga akong toothbrush. Hindi pa ako pinapasahod ng mami mo, sa katapusan pa. Pabalang nitong sagot na ikinabuntong hininga niya. Araw na ngayon ng Huwebes at patuloy pa rin sa pagbuhos ng ulan. Ang hangin naman ay medyo humina na, hindi na gaanong malakas. Hindi gaya noong mga nakaraang araw na natumba at nabali ang sanga ng mga kahoy. 8:00 na pala ng umaga, hindi pa ako nakapagluto ng pagkain natin, senyorito. Sabi nito. It's okay, Lucy. Hindi pa naman ako gutom. Buti naman. Sumilip ito sa bintana. Makulimlim pa rin ang langit at hindi pa rin tumitila ang ulan. Kailan ba matatapos ang bagyo? Ubos na ang mga damit ko na pinahiram mo. Wala na rin ang panty na pinahiram ni Lily. Hindi naman kasi natin magagamit ang dryer dahil brown out. Mamang problema nitong sabi. Isa rin sa nagustuhan ni Caleb sa dalaga ay ang pagiging totoo ni Lucy. Prangka ito at sinasabi kung ano ang gusto nitong sabihin.
Wala itong halong pagpapanggap sa harapan niya. Don't worry, you can use my clothes and boxers. Marami pa akong extras. Mamaya after breakfast, try nating pumunta ng bayan. Pag-shopping kita ng lahat ng kailangan mo. Sagot niya at nauna nang lumabas ng kwarto. Sumunod rin naman agad ito sa kanya. What do you want for breakfast? I'll cook. Tanong niya sa dalaga. Mabilis siya nitong hinarangan at sinapo ang noo na ikinahinto niya sa gulat. May lagnat ka pa ba, senyorito? Gulat nitong tanong. Marahan niyang hinawi ang kamay nito. I'm fine. What are you talking about? Kakaiba ka ngayon eh. Hindi ka naman ganyan dati. Inikot niya ang kanyang mata at nakapamulsang nilagpasan si Lucy para dumiretso na siya sa kusina. Kahit sa kanyang pagluluto ay nakamasid ito. Kunot na kunot ang noo at naniningkit ang mga mata na tila hindi makapaniwala sa ginagawa niya. Here, eat it. Sabi niya pagkatapos niyang lagyan ng pagkain ng plato ni Lucy. Nahihiwagaan si Lucy na pinaningkitan siya ng mga mata. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Nilagnat ka lang kagabi, nagkaganyan ka na, senyorito. Nalilito nitong sabi. Ano kaya kung dalhin kita sa probinsya para ipatawas? Because I'm tired. Pagod na ako makipagsabayan sa katarantaduhan mo, Lucy. Sabi niya, nanlaki ang mga mata nito. Hoy, grabe ka ha. Tarantado talaga. Concern na nga yung tao sa'yo. Ano na nga, ipapatawas na kita sa albularyo. Ewan ko sa'yo, Lucy. Kumain ka na nga lang niyan. Ang kulit mo. Pagkatapos nilang kumain ay siya na ang nagpresintang maghugas ng mga plato. Kaya naman mas lalong nagtaka si Lucy sa inaasal niya. Gusto lang naman niyang bumawi sa ginawa nitong pag-aalaga sa kanya. At papogi points na rin. Desidido na kasi siyang unti-unting magparamdam ng damdamin niya sa dalaga. Ayos ka lang ba talaga, senyorito? Hindi ka ba nakakain ng panis o nanuno sa punso? O baka naman masama pa rin na pakiramdam mo. Gusto mong dalhin na talaga kita sa albularyo? Panguusisa nito na ikinahinga niya ng malalim. Hindi siya nilubayan ni Lucy kahit sa paghugas ng plato. Hinarap niya ito at mariing pinakatitigan. I'm seriously fine, Lucy. Ginawa ko to kasi gusto kong bumawi sa ginawa mong pag-aalaga sa akin. Ngumuso ito. Hindi mo naman kailangan bumawi. Trabaho ko namang alagaan ka, remember? Ako ang binili na ni Manang Ardin sa'yo. Still, gusto ko pa rin bumawi. And I just wanted to say thank you for taking care of me. Sinsero niyang sabi. Iba ka na nga talaga. Sige, kung trip mo yan, palit na muna tayo ng pwesto. Ako munang senyorita. Biro nito na ikinatawa niya. You'll be my queen someday. Bulong niya. Kinatanghalian ay medyo gumanda na ang panahon kahit na umuulan. Bumalik na rin ang kuryente kaya nakapag-shopping na sa wakas ng mga panty at damit si Lucy. Simula ng araw na yon ay naging maganda na ang trato nila sa isa't isa. Pero naroon pa rin ang kaunting kulitan at asaran. Hindi pa rin nawawala ng katwiran lagi si Lucy. Pero mas lalo pa siyang nahulog sa dalaga. Kinakabahang huminga si Caleb ng malalim habang inaantay ang pagbaba ni Lucy sa silid nito. Naghanda siya ng intimate dinner date para sa kanilang dalawa. Napagdesisyonan niyang humingi ng permiso dito na ligawan to. Oh, anong meron? Gulat nitong tanong nang makapasok sa dining room. Kinakabahang nagkamot ng batok si Caleb at inaya itong maupo. Pinagilan niya ng upuan si Lucy at pagkatapos ay naupo sa kaharap nitong upuan. Kunot na kunot ang noo ni Lucy sa pagtataka habang pinasadahan ng tingin ang mga pagkaing nakahanda sa mesa. Maaga talaga siyang gumising kanina para mamili ng sangkap sa niluto niya. Wala nang bagyo kaya maayos ng daan patungong bayan. Ang daming pagkain? Birthday mo, senyorito? Inosenteng tanong nito. Can we eat first? Nag-aatubili niyang sabi. Sige, nagugutom na rin ako eh. Habang kumakain ay tahimik lang silang dalawa, kaya naman sobrang awkward ng atmosfera. Para tanggalin ng ilang sa pagitan nila ay tumikhim si Caleb at nagtanong. How's the food? Ngumuwi si Lucy. Ayos naman, kaso mukhang hilaw pa yata tong steak mo kasi may dugo pa. Marahan siyang natawa sa sinabi nito. Hindi hilaw yan, ganyan talaga ang steak. Talaga? Ngayon pa lang kasi ako nakakain ng ganito eh. Masarap pala siya kahit parang hilaw pa. Tumatangon nitong sabi nang matikman ng steak. Ano ngang meron ngayon at naghanda ka ng ganito kabongga?
Usisa ulit nito. Humugot siya ng malalim na hininga at mariin itong pinakatitigan bago sumagot. I know, hindi pa tayo gaano katagal na magkakilala, Lucy. At para sa'yo, masyado tong mabilis. But I can't hide my feelings for you anymore. My heart beats solely for you. From the moment that I met you, you captured my heart instantly. Amidst all the captivating women I've encountered, my heart chose you. Madamdamin niyang pagtatapat. Hindi makapaniwalang kumurap-kurap si Lucy. At pagkatapos ay wala sa sariling tinuro ang sarili. Ako? May gusto ka sa akin, senyorito? Hindi makapaniwala nitong tanong. Seryoso siyang tumango. Yes. Kabadong sagot niya sa takot na ma-reject. Pero laking gulat niya nang biglang tumayo si Lucy at humiyaw. Yes! Yes! Masaya nitong sigaw na parang nanalo sa loto. Siya naman ngayon ang napakurap-kurap. Malawak ang ngisi ni Lucy na bumalik sa pagkakaupo. Sabi ko na nga ba magkakagusto ka rin sa akin, senyorito? Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa akin? Maganda na, sexy pa. At take note, birhen pa. Mayabang nitong sabi na ikinatawa niya. Ang kaba niya kanina ay biglang nawala sa inakto nito. So, you're not mad or something? Umiling ito. Bakit naman ako magagalit? Gusto rin kita. Walang pakundangan nitong sabi na ikananigas niya sa kinauupuan. Sa gulat niya hindi agad siya nakapagsalita. Para siyang nabingi sa sinabi nito. What? Are you for real, Lucy? Nauutal niyang tanong. Sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso. Malawak na umiti sa kanyang dalaga. Oo nga, hindi ka naniniwala. Gusto mong halikan kita para maniwala ka? Hamon nito na ikinapula ng kanyang pisngi at tenga. No, I'm just surprised. So ano, tayo na? Tanong ni Lucy na ikinagulat niya ulit. Agad-agad? Ayaw mo bang ligawan muna kita? Gulat niyang sabi. Kakaiba talaga ang babaeng ito na gustong-gusto naman niya. Gusto kita at gusto mo rin ako. So ibig sabihin nun, tayo na. Huwag na nating patagalin at ganun din naman. Dahil nga ginigiit ni Lucy na sila na, ay wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Pabori naman yun sa kanya. Sino siya para tumanggi? Alright, pero liligawan pa rin kita kahit tayo na. Gusto ko maranasan mo mga bagay na yun mula sa akin. Anya. And from now on, baby na kita. Don't call me senyorito anymore. Call me babe. Yes, babe. Ngiting-ngiti nitong sagot. Kinagabihan ay tumawag ang ina ni Caleb. Sinasabi nitong uuwi na ito sa makalawa. Nais niya ring sabihin sa ina ang relasyon nilang dalawa ni Lucy. Nang dumating ang araw na yon ay hindi agad nila nasabi ang relasyon nilang dalawa dahil pagod ito sa biyahe. Kaya naman pinalipas muna nila ang araw. At kinabukasan ngayon sinabi niya sa ina ang relasyon nilang dalawa ni Lucy. What? Mabilis na napatayo ang ina niya sa pagkakaupo matapos niyang sabihin dito ang totoo. Nahihimang ka na ba, iho? Si Lucy, ang labandera natin? Nakikipagrelasyon ka sa isang labandera lamang? Hindi ako papayag. Hiwalayan mo siya ngayon din. Ayokong kumalat to at malaman ng lahat ang relasyon niyong dalawa. Hindi ko siya matatanggap sa pamilya natin. May ibang babae ako nagugustuhan para sa iyo, anak. Galit at may halong pandidiri sa tono ng boses ng ina niya. Na para bang may nakakahawang sakit si Lucy. Mom, I love her. Mahal ko si Lucy. At kung hindi niyo matatanggap ang relasyon naming dalawa, wala na kayo ron. Basta pinaalam ko na sa inyong namamagitan sa aming dalawa. Inis niyang sagot sa ina. Hindi niya matanggap ang sinabi nito. No, wag mo akong susuwayin, Caleb. Sabi nito at pinanlisikan siya ng mata. Tagis ang panga na padabog siyang lumabas sa opisina ng kanyang ina. Nang makita niya si Lucy ay agad siyang lumapit dito at mahigpit itong niyakap. I love you. Mahal na mahal kita, Lucy. Sabi niya at mas lalo pang hinigpitan ng yakap dito. Hindi ako makahinga, Caleb. Reklamo nito kaya niluwagan niya ng kaunti ang yakap niya. May problema ka ba? Kunot noong tanong ni Lucy sa kanya nang makita ang problemado niyang muka. Ngumiti siya at umiling. Wala, may hindi lamang kami pagkakaunawaan ni Mami. Kung ano man ang hindi niyo pagkakaunawaan, sana hindi ka magtanim ng galit sa iyong ina. Ina mo pa rin siya. Agad siyang nag-iwas ng tingin kay Lucy.
Masasabi pa rin ba nito yon kung sasabihin niya ang totoo dito? Mapapatawad niya lang ang kanyang ina kung hahayaan na sila nito ni Lucy. Lumipas sa mga araw at akala ni Caleb ay hinahayaan na sila ng ina niya dahil maganda naman na pakikitungo nito kay Lucy. Ngunit nagkakamali siya dahil nang sumapit ang kanyang kaarawan ay inanunsyo nito sa lahat ang hindi niya inaasahan. Today we're celebrating my son Caleb's 25th birthday. Panimulang anunsyo ng Donya sa lahat ng bisita. Nasa unahan ito ng bulwagan at may hawak na microphone. And it's not just that, because I also want to introduce the woman who is soon to be my daughter-in-law, Samantha Gutierrez. Malawak ang ngiting anunsyo muli ng ina niya sa lahat. Agad na umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan nang tumayo ang pinakilala nitong Samantha at umakyat sa stage. Hindi nakagalaw si Caleb sa kinauupuan dahil sa pagkagulat. Nabitiwan niya rin ang mahigpit na pagkakahawak sa kamay ni Lucy na present din sa celebration na yon, maging ang lahat ng kawaksi nila sa mansyon. Son, come up here on stage and greet your soon-to-be wife. Tawag ng kanyang ina. Doon siya nabalik sa realidad. Tagis ang panga at salungat ang kilay na tiningnan ni Caleb ang ina. Akala niya itanggap na nito si Lucy. Pero ano ito? Dahil galit siya sa ina at gusto niya itong kausapin, ay naglakad siya patungo roon sa unahan. Ngunit bago yon, hinawakan siya ni Lucy sa kamay at pinigilan. Kita niya sa mga mata nito ang sakit at takot. Huwag kang umalis, Caleb. May himig ng takot sa boses nito. Huminga siya ng malalim. I'll be right back, babe. Anya at tuluyan ng tinanggal ang hawak nito sa kanya at umakit sa stage. Agad siyang sinalubong ng ina niya ng mahigpit na yakap. Congratulations, anak. Anito. Ngunit dahil galit siya sa ina, ay hindi niya ito niyakap at hindi siya kumibo. Hi, it's nice meeting you, Caleb. Pati sa kanya ni Samantha na may magandang ngiti. You're handsome pala in person. Can't wait to be your Mrs. Carson. Dugtong nito na ikinasalubong ng husto ng kilay niya. Dream on. Malamig niyang sagot na ikinabura ng ngiti ng babae. Caleb? Saway ng kanyang ina. Tagis ang pangang tinignan niya ang Donya. What is this, mom? Akala ko ba okay na? Ano to? Pigil ang galit niyang tanong. Anong okay na? Do you think matatanggap kong basurang yun para maging manugang ko? Caleb, son, Samantha is the perfect woman for you. Maganda, sexy at mayaman siya. Same level kayong dalawa. Hindi katulad ni Lucy na hampas Enough! Galit niyang sigaw na ikinatahimik ng lahat. Tumaas baba ang dibdib ni Caleb at nagtatagisan ang ngipin niya sa galit. Hindi niya matanggap ang ginawang pang-iinsulto ng ina niya sa babaeng mahal niya. You're not in the position to tell me what to do, mom. You may be my mother, pero hindi sa lahat ng bagay ay kailangan mo kong diktahan at pakialaman. I'm old enough to make my own decisions. Stop controlling me, mom. Walang kasal na magaganap, and that's final. Matatag niyang sabi bago tumalikod at bumaba ng stage. Tahimik lang ang lahat na tila nanonood ng shooting. Caleb, once you walk out that door, I'm making sure na wala ka nang babalikan pa. Wala ka ring makukuha kahit 5 mana. Puno ng diin na sabi ng kanyang ina. Bahagya niyang nilingon ang Donya na ngayon lang niya napagtanto na matapobre din pala. Buong buhay niya, akala niya may puso para sa mahihirap ang ina, gaya ng kanyang namayapang ama. Pero nagkamali pala siya. Then, goodbye, mom. I don't need your wealth. Kaya kong buhayin ang sarili ko without you and your money. Anya at tuluyan nang ang lumabas ng hall ng hotel na pinagdausan ng party kung saan sila ang nagmamay-ari. Hinanap niya si Lucy dahil hindi na niya ito nakita pa sa pinag-iwanan niyang pwesto. Samantala, nang bitiwan ni Caleb ang mga kamay ni Lucy kanina, ay doon na siya nawalan ng lakas at pag-asa. Nang hindi niya kayanin ang ginawang paghakbang ni Caleb paakyat ng stage, ay agad siyang tumakbo palabas ng hotel. Agad siyang pumara ng taxi at bumalik sa mansyon. Luhaan at nagmamadali siyang pumasok sa maid's quarter at niligpit ang mga gamit niya at umalis ng mansyon na hindi nagpapaalam kanino man. Tanging ang security guard lamang ang nakakita sa kanyang pag-alis. Dumiretso siya sa terminal ng bus at sumakay ng bus ng papuntang San Joaquin, ang kanyang probinsyang pinagmulan. Habang lula ng bus ay tahimik lamang siyang umiiyak. Heto oh. Agad siyang napalingon sa babaeng katabi niya nang bigyan siya nito ng panyo.
Punasan mo ang sipon mo, miss. Tumutulo na kasi, kadiri. Dagdag pa nito na ikinaiyak pa niya ng husto. Akala pa naman niya nagmamalasakit ito. Yun pala, nandidiri lang sa tumutulo niyang sipon. Kahit masama ang loob niya sa katabi ay tinanggap pa rin niya ang panyo nito. Salamat. Anya at suminga pa na ikinanguwi nito. Heto, ibabalik ko na, miss. Saad niya matapos suminga. Nalungkot ang mukha nito sa pandidiri. Hindi, wag na. Ayos lang. Sa'yo na yan. Nakakahiya naman sa'yo. Siningahan mo na eh. Anito. Sa San Joaquin ka rin mapupunta? Tumango si Lucy. Oo. Ano nangyari sa'yo at mukha kang nasunugan ng kanal? Pabiro nitong tanong. Agad na naman siyang napaiyak nang maalala ang nangyari. Ikakasal ang boyfriend ko sa iba. Hindi kasi ako gusto ng mami niya kasi pobre lang ako tapos mayaman sila. Hindi mo lang ako inalok ng 1 million ng Donya para layuan ng anak niya. Sana hindi ako masyadong lugi ngayon. Umiiyak niyang sabi. Ay, kawawa ka naman pala, miss. Pero don't worry, friend. Makakahanap ka rin ng iba. Sa ganda mong yan. Lamang ka nga ng 2,000 kay Pokwang eh. Anito na ikinasimangot niya. Nilalait mo naman ako eh. At hoy, 10 paligo nilamang ko kay Pokwang no? Mukha lang akong may 3 anak dahil sa panganay kong suot. Pero maganda at sexy ako no? Sabi nga ng kapitbahay ko dati sa apartment na tinitirhan ko, kamukha ko raw si Aramina. Pagmamayabang niya. Umirap ito. Kung ikaw si Aramina, ako naman ay si Ann Curtis. Anito na ikinakunot ng noo niya. Bakit Ann Curtis? Dahil ba pareho kayong may malaking bibig? Walang preno niyang sabi. Sinamaan siya nito ng tingin. Kaya ka iniwan eh. Bulong nito, narinig naman niya. Excuse me, FYI, hindi ako iniwan ng jowa ko. Ako ang nang iwan. Eh di wow. Buong biyahe ay walang tigil kakaputak ang kanyang bibig dahil sa katabi niya na hindi rin matigil kakasalita. Pero nagpapasalamat din siya dito dahil kahit papaano ay pansamantala niyang nakalimutan si Caleb. Saan sa San Joaquin ka nakatira? Tanong nito pagkuwan. Sa Barangay Kawayan. Nanlaki ang mata nito. Taga doon rin ako. Nagagalak nitong sabi na ikinatuwa niya rin. Pero saglit, ano nga pangalan mo? Kanina pa tayo usap ng usap pero hindi man lang tayo nakapagpakilala sa isa't isa. Natawa ito nang ma-realize ang kanyang sinabi. Oo nga, ako nga pala si Rowena, pero tawagin mo na lang akong Wena. Ako naman si Lucy. Wala akong palayaw kaya tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nang makarating sila sa San Joaquin ay agad na silang bumaba at pagkatapos ay pabara ng tricycle papuntang Barangay Kawayan. At mas lalo silang nagulat nang malamang magkapitbahay lamang pala ang tiyahin niya at si Rowena. Lucy, ikaw na ba yan? Gulat na tanong ng kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina. Tiyasabet, ako nga po. Malawak ang ngiting tawag niya sa tiyahin. Mabilis niya itong dinamba ng yakap. Diyos ko, ang tagal mo nang hindi na parito. Masaya ako't nakauwi ka na. Anito. Juan! Dumito ka at nandito si Lucy. Tawag niyang tiyahin niya sa asawa nitong si Tio Juan. Agad niyang nakita ang nagmamadaling matandang lalaki na lumabas ng barong-barong nito. Lucy, abay mas lalo kang gumanda ngayon, iha. May ngiti nitong sabi. Rinig niya ang pag-atungal ng tiya sa bet niya. Abay ko makapuri ka kay Lucy, Juan, parang ang linaw ng mga mata mo ah. Paisbid na sabi ng tiya niya na ikinatawa ni Tio Juan ng mahina. Siya naman ay nilingon ng tiya sa bet niya. Huwag kang maniwala dyan sa tiyo mo, Lucy, dahil hindi na yan halos makakita sa katandaan. Saan ng tiya sa bet niya na ikinanguso niya? So sinasabi niyo po tiya na hindi ako maganda? Nakataas ang kilay niyang tanong. Ito namang pamangkin ko masyadong matampuhin. Di bale, masipag ka naman. Sabi nito na ikinasimangot niya. Inaya siya ng mga itong pumasok sa loob ng bahay at doon nila ipinagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Sinabi niya rin ang dahilan kung bakit siya napauwi bigla. Nagalit ang tiya at tiyo niya kay Doña Claridad. 2 linggo na ang lumipas pero hindi pa rin mahanap ni Caleb si Lucy. Nagngingit-ngit ang kalooban niya sa galit niya sa ina.
Pinuntahan niya rin ang dati nitong tinutuluyan, ngunit wala ito roon. Nag-aalala na rin siya para sa kasintahan. Ang huling nakakita lamang sa pag-alis nito ay ang kanilang security guard. Hindi rin nito alam kung saan nagpunta si Lucy. Kaya naman sa pagkapursigido niyang mahanap si Lucy ay nag-hire siya ng private investigator upang hanapin ang kinaroroonan nito. At ngayon nasa San Joaquin na siya. Tinawagan siya kanina ng investigator niya at sinabi nito ang kinaroroonan ni Lucy. 3 oras lamang ang layo ng probinsya sa Maynila. Masaya siyang nasa maayos na kalagayan ng nobya. Magandang umaga po. Bati ni Caleb sa matandang babaeng nagwawalis ng bakuran. Nilingon siya nito at pinaningkitan ng mata. Pilit siyang kinikilatis. Abay, napakagandang binata naman ni Re. Ano bang atin, iho? Tanong ng matanda. Matanong ko lang po kung saan ho ba nakatira si Sabet di Makulangan. Magalang niyang tanong. Ako yun. Anong kailangan mo sa akin? Agad siyang nakahinga ng maluwag at nabuhayan ng pag-asa. Manang, ako po si Caleb Capistrano. Kasintahan po ako ni Lucy Reyes. Nandito po ba siya? Nangunot ang noo nito. Ikaw ba yung sinasabi ng pamangkin ko na boyfriend niya na ikakasal sa iba at anak ng isang bruha? Agad siyang napakamot ng batok sa naging tanong nito. Oho. Nahihiya niyang sagot. Abay, anong ginagawa mo din eh? Akala ko ba ikaw ay ikakasal na sa ibang babae? Hindi ho ako pumayag. Mahal ko po si Lucy at hindi ko magagawang magpakasal sa iba. Magsasalita pa sana ang matanda nang bigla niyang marinig ang boses ni Lucy. Tia, asan ho ba ang balde at mag-iigibak? Anong ginagawa mo dito, Caleb? Gulat na tanong ni Lucy sa kanya nang makita siya. I'm here because my girlfriend is here. Seryoso at diretso niyang sagot. Inirapan siya ni Lucy at pinagkrus sa mga braso. Girlfriend? Sino? Saan? At di ba ikakasal ka na? Bakit ka nandito? Mataray ang boses nitong tanong. Huminga siya ng malalim. Look, Lucy. Mahal kita at alam mo yan. Hindi ko magagawang magpakasal sa iba. Ikaw lang ang gusto at nanaisin kong pakasalan. Wala nang iba. Hindi nakasagot si Lucy sa kanyang sinabi. Kalaunan ay tinaasan siya nito ng kilay. Kung mahal mo talaga ako at ako ang pinili mo, then kunin mo yung balde at mag-igib ka. Utos nito na ikinamaang niya. Wala na nga siyang nagawa nang samahan siya ni Lucy sa poso at pinag-igib. 2 malalaking balde ang kanyang dala at sobrang puno ng tubig. Mabigat pero kinaya niya. Nagpaalam siya kay Lucy at sa tiya at tiyo nito na roon muna siya mamamalagi. Pumayag naman ang mga ito sa nais niya. Hindi naging madali ang pamamalagi ni Caleb sa San Joaquin dahil pinapahirapan siya ni Lucy. Pero kalaunan din ay hininto na nito nang napatunayan niyang mahal na mahal niya si Lucy. Pero pagsapit ng halos 1 buwan, dumating ang kanyang ina sa San Joaquin. Akala niya ay manggugulo ito. Pero laking pasalamat niya dahil hindi naman ito gumawa ng mga bagay na ikagagalit niya. What are you doing here, Mom? Walang emosyon ang mukha niya at malamig ang pakikitungo niya sa ina. Hindi pa rin nawala ang galit niya dito. Susubukan niya patawarin ito, ngunit hindi pa sa ngayon. Hindi ako nagpunta dito para manggulo, anak. Pauna nitong sabi. Then, why are you here? Para makita ang kalagayan ko? Well, I'm happy and contented. At kung ipapanakot mo na naman ang mana, wala na akong pakialam. Mas importante sa akin si Lucy kaysa sa yaman mo. No, son. I'm here to ask for forgiveness from Lucy. Sabi nito sabay tingin kay Lucy na nasa kanyang tabi. Lucy, I know I disrespected you. Sobrang baba ng tingin ko sa'yo at hindi ko nirerespeto ang kung anumang meron sa inyo ni Caleb. I'm just protecting my son. I'm scared na baka pera lang ang habol mo sa kanya. Na baka pagkatapos mo siyang hututan ay iiwan mo na lang siya sa ere. I'm sorry, Lucy. Sinsero nitong paghingi ng tawad. And you think marrying Samantha is best for me? Why, Mom? Do you think Samantha wouldn't do the same thing to me if we get married just because she also came from a wealthy family? Sarkastiko niyang tanong. Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. I'm sorry, son, for thinking that way. I promise, hindi ko na kayo guguluhin pa. Hahayaan ko na kayong dalawa. Just please forgive me. Forgive your mom, son.
Umuwi ka na rin, pakiusap. Nakikiusap nitong sabi habang namumuo ang luha sa mga mata na ikinaiwas niya ng tingin. Masakit makita ang ina niya sa ganoong sitwasyon. Humugod siya ng malalim na hininga. I can't forgive you right now, Mom. But I promise na kapag kaya ko na, I will talk to you. For now, let me stay here. Go back to Manila and take care of yourself while I'm away. Anya. Ngumiti ang kanyang ina at tumango. Humingi rin ng tawad ang ina niya kay Lucy pati na rin sa tiya at tiyo nito. Sa araw ring yon ay bumalik agad ang ina niya sa Maynila. Habang siya naman ay nanatili sa San Joaquin. Ang plano niyang manatili ng 1 buwan ay nauwi sa 1 taon hanggang sa 2 taon. Masyado niyang na-enjoy ang simpleng buhay sa probinsya sa piling ni Lucy at ng tiya at tiyo nito. Sa 2 taon ng kanilang anibersaryo ni Lucy bilang magkasintahan, ay nag-propose siya dito ng kasal. At makalipas ang 5 buwan ng proposal ay kinasal din sila sa San Joaquin. Present sa kasal nila si Doña Claridad na napatawad na nila, pero patuloy pa rin umaasa sa pagbabalik nila sa mansyon. Caleb, hindi ka na ulit makaka-score sa akin. Rinig niya ang sigaw ni Lucy sa delivery room. Ngayon ang araw ng kanyang panganganak at labis-labis ang kaba niya. Nanlalamig ang kanyang kamay at namamawis ang noo niya. Kanina niya pa naririnig ang pagmumura ni Lucy sa delivery room habang umiire. Shoot ang ina, ayoko na. Ang sakit na. Naninikip ang kanyang dibdib nang marinig ang nahihirapang sigaw ni Lucy. Pabalik-balik si Caleb sa paglalakad habang sinasabunutan ng sariling buhok. Parang gusto na niyang pasukin ang delivery room at siya na lang ang magpaanak sa asawa. Kaso, wala siyang alam doon dahil hindi naman siya doktor. Ilang ulit pa niyang narinig ang sigaw at pag-iri ni Lucy, hanggang sa umalingaw na sa wakas ang iyak ng sanggol na ikinahinga niya ng maluwag. Pagkatapos manganak ni Lucy ay tinransfer na ito sa pribadong kwarto. Nandito na si baby! Masayang sabi ng nurse pagkapasok ng private room habang karga-karga ang anak nila. Naluluhang kinuha ni Caleb ang anak nila sa bisig ng nurse at marahan itong kinarga. Ang ganda-ganda ng anak ko. Manang-mana sa mami niya. Pero sa ugali, kay daddy ka magmamana, baby ha. Naluluhang Anya. Marahan niyang pinatakan ng halik ang noo ng anak. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Sabi niya at ngumiti ng bahagya. Tulog pa rin si Lucy sanhi ng gamot na itinurok dito kanina sa delivery room. 3 araw ang itinagal nila sa ospital bago sila nakauwi. At nang sumapit ng 1 linggo simula ng mga anak si Lucy, ay dumating si Doña Claridad sa San Joaquin at tinulungan siyang alagaan ang mag-ina niya. Nakiusap muli ang ina niya na kung maaari ay bumalik na sila sa Maynila. Kaya nang mag-1 buwan na ang anak nila ay bumalik na sila ni Lucy sa Maynila at doon na ulit na nirahan. Magkasundo na si Lucy at Doña Claridad. Maging ito ay napapatawa palagi ni Lucy. Pero maingat itong magbiro kapag sa Donya. Kapag sa kanya ay wala pa rin itong pinagbago na hindi niya kailanman pinabago sa asawa niya dahil isa ang pagiging kalug nito sa minahal niya. Dahil elementary lamang ang natapos ni Lucy, nag-aral ito si Als para makapagkolehiyo. Si Caleb na rin ang humawak ng kanilang mga negosyo dahil matanda na ang kanyang ina. Ilang taon na ang lumipas at malaki na ang kanilang anak. Graduate na rin si Lucy sa kolehiyo kaya nakakapagtulungan na sila sa negosyo. Sa kasalukuyan ay buntis na ulit si Lucy sa pangalawa nilang baby. Masaya silang mag-asawa na kahit lumipas na ang mga taon, ay wala pa rin nagbago sa kanila. Mas lalo pang tumitibay ang kanilang pagmamahalan at hinihiling nila na hanggang sa kanilang pagtanda ay ganun pa rin sila. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.